Diyos sa kasalanan natin. Right. Okay. Pero tayo, anong ginawa natin pagkatapos na trinabaho, ginawa ng Panginoon, ang kasagutan sa kasalanan, ano response ng tao? Ano ang response? Nag-response ba kayo? O hindi kayo nag-response? No, tanda natin ha, para sa ating mga bisita. Tanda natin, tayo ay makasalanan. Ano sabi sa Romans 3:10? There is none righteous, no not one. Right? At ang sabi ko doon, sa verse 11, there is none that understanding. There is none that seek God. Why? Because men are sinners. Men are sinners. Sabi dito, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo makasalanan. Then, anong dahilan kung bakit ang tao kaya pag isang makasalanan, pupunta na langit? No. Makasalanan ka, pupunta ka na langit. Ano ba ang langit? Ang langit ay puntahan ng mga matutuwid. Ang langit ay puntahan ng mga righteous. Ang langit ay puntahan ng mga anak ng Diyos. Nawang tanong, kung makasalanan ka, pupunta ka ba ng langit? Ang sabi po sa Romans 3:23, okay, sa Romans 3:23, sabi po doon, for all have sinned, okay, tingnan niyo po ha, for all have sinned, and come short of the glory of God. That's right. At dahil po tayo isang makasalanan, at dahil po sa kasalanan na yan, yan ang naging hadlang kung bakit hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Right. O, walang matuwid, wala kahit isa. Pag sinabing walang matuwid, wala kahit isa. Lahat makasalanan. At ang kasalanan nito, ang siyang dahilan kung bakit hindi ka pupunta sa langit. Dapat tanong, paano ba babayaran ang kasalanan? Ano sinabi sa Romans 6:23? For the wages of sin is death. Para pumunta ka ng langit, kailangan mong mamatay. Right. Kailangan mong mamatay. Eh, ang problema, you are not worthy to die. Isa kang makasalanan, isa kang may utang, pwede kang magbayad ng may utang ko. Ganito yun ang pinaka-logic. Hindi ako kayo na pinaka-simple. Ikaw na may utang, halimbawa Brad, may utang ka. May utang ka ha, wala kang kakayahan magbayad, may utang ka na eh. Ang tanong, kaya mo ba magbayad sa utang mo na wala kang kakayahan? Wala. That's right. Pero sabi sa Romans 5:8, but as commanded, but God commanded His love toward us. That is, while we were yet sinners, Christ died for us. May nagbayad ng kasalanan. At ang nagbayad ng kasalanan na yan, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sabi ng mga tao. Ito ang sabi ng mga tao. Ibig sabihin, may nagbayad na ng mga kasalanan. Tama? Right. Oo. Ibig sabihin, kung may nagbayad na, wala ka ng utang. That's right. Tama? Correct. Eh, ang problema, bakit hindi ka pupunta sa langit? John 1:12, but as many as receive Him, He gave them power to become the sons of God. Nawag tanong, sige na, si Kristo tagapagligtas. Si Kristo ang nagbayad ng kasalanan. Ang tanong, sinampalatayanan mo ba ang kaligtasan? Naalala niyo sa krus ng Kalbaryo, yung isang magnanakaw, sabi niyo, if thou be the Son of God, sabi niyo, save yourself and save us. Sabi ng isa, din yung isa, nasa right hand, sabi ng isa, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. That's right. Tingnan nyo ha, parehong dalawang magnanakaw na ito, binayaran ng Diyos ang kasalanan. Pero bakit yung isa, hindi pumunta na langit? At yung isa, sabi ng Panginoon, tinignan niya, yung sumampalataya sa Kanya, tinignan niya, yung nanampalataya at nagtitiwala sa Kanya, na isa rin makasalanan, at itong isang makasalanan din, na tumiligsa at dininay ang Diyos. Pero ito, nagkaroon siya ng reward. At ang sabi niya, today, thou shalt be with me. Right. Right. Now, kung sayang eh, tingnan niyo po ha, sayang ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na wala ka ng pagkakautang, wala ka ng kasalanan, na instead na pupunta ka ng langit, ay hindi ka pupunta ng langit sapagkat ang sabi ito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever
believeth in Him should not perish. Ang sino man sa kanya sumampalataya? Tanong, ikaw ba yung sumasampalataya? Amen. Eh, hindi ka na mapapahama kung di magkaroon ng buhay na walang That's hanggan. right. Tingnan niyo po ha, Diyos na galing sa langit, bumaba at iniligtas, binayaran niya yung kasalanan, and then, pupunta ka pa rin ng impyerno, bagkos bayad na ang kasalanan mo, pero pupunta ka pa rin ng impyerno, because you don't have yet faith in God. Amen. Hindi mo sinampalataya ng ginawa ni Kristo. Sayang eh. Di ba? Sayang ang pagiging tagapagligtas ng Panginoon kung hindi ka naman ligtas. Kung hindi ka naman kumikilala sa Panginoon bilang Diyos na tagapagligtas, sayang! Right. Di ba? Sayang ang ginawa ng Diyos. Sayang ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sayang ang Biblia. Sayang ang pagbabasa. Sayang ang pakikinig kung hindi ka naman nagtitiwala sa Diyos. Now, ang tanong, dito sa ating pag-aaral ngayon natin, kung tayo ay binayaran na sa ating mga kasalanan, ay dapat tayo ay mabuhay naman sa katwiran. Right. Right. That's right. Kalimutan ng kasalanan, mamuhay na tama. Bakit? Kasi bayad na ang kasalanan nyo. Bayad na. At may nagbayad din ito. Now, ang tanong, sabi ni Apostle Paul, dito sa talata, sa verse, sa Romans chapter 5, verse 20, yun. Sabi daw sa Romans 5:20, moreover, sabi niya Apostle Paul, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Ito ang misinterpretation ng mga Kristiyano sa panahon ngayon. Ano sabi doon? Sabi ganoon, na kung saan po ay tayo ay nagkakasala ng higit, ang biyaya ay mas higit na ipinagkakaloob ng Diyos. Ang misinterpretation nito, sabi ganoon, ay pwede na ako magkasala. Pwede na akong bumalik sa kasalanan. Tandaan nyo ha, binayaran ng Diyos ang kasalanan. Therefore, hindi ka na dapat makasalanan. Bayad na eh. Para bang may utang ka? Bayad na sa iyo ng utang. May utang ka pa rin ba? Wala na. Wala na. Right. Binayaran mo na eh. That's right. Di ba? Correct. At yan ang dahilan kung bakit hindi naintindihan yung salitang but where sin abounded, grace did much more abound. Ang ibig sabihin po nito, no matter how great the sin, God's grace overflow evermore. Yung bang kahit anong bigat na yung kasalanan, kahit anong laki na yung kasalanan, ang biyaya ay hindi mapapantayan ng kasalanan. Right. Kaya bayaran. That's right. At yan ang dahilan kung bakit. So meaning, sa Romans 6:1, nagtanong dito, binalikan ni Apostle Paul. Kasi dito, yung mga Kristiyano, nagpapatuloy sa kasalanan. Na instead na hindi na dapat mabuhay ng kasalanan dahil binayaran na at may nagbayad na ng kasalanan, sabi ni Apostle Paul, what shall we see then? Shall we continue in sin? Kayo na sa binayaran ng kasalanan, magpapatuloy pa ba kayo ng kasalanan? Then, the extension is that grace may abound. At ito ba ay magiging lisensya ng mga Kristiyano dahil sa sinabi po sa verse 20 na yan, na ang biyaya ay sapat. Patuloy na kung saan ay pagkakalob ng Diyos ang biyaya ng kaligtasan. Pero sabi na abi, ayun naman tayo. May gumawa na nito eh. Then shall we continue in sin? Kayo na nagpapatuloy pa rin ng kasalanan. Gumagawa pa rin ng kasalanan. Gumagawa pa rin ng mga kalituan. Itinama ng Diyos ang buhay mo, pero hindi mo itinama ang buhay mo. Anong response sa ginawa mo sa pagtama ng Diyos sa'yo? Ay hindi mo hindi nagkaloob. So if grace forgives all sin, should we keep sinning to God? Can show for God or grace? Ito ba yun na kung saan ay interpretasyon na kung saan ang kaligtasan natin dahil ako'y ligtas na? Is that your license to na kung saan ay maging makasalanan ka ulit? O hindi mo naintindihan ang pagiging kaligtasan. Kung ikaw ay ligtas, patunayan mo, prove it that you are saved. Right. Patunayan mo na ligtas ka. Kasi,
Faith without work is dead. Right. Faith is without work is dead. Right. So meaning, the wrong idea of sa mga mananampalataya na sinasabi ko dito that some Christian view God's forgiveness as a license to indulge the flesh. Ito ang problema ng mga mananampalataya. Di ba? Ligtas na ako eh. Yan. Ginagamit yung salitang ligtas na. Hindi nawawala ang kaligtasan. Mayroong eternal security. Ligtas na ako, hindi mawawala ang kaligtasan. Ang problema, totoo ka bang talagang ligtas? Ang mayroong eternal security ay mayroong eternal newness of life. Di ba? Yun. Pagpapatunay na talaga tayo po ay ligtas. Ano sabi doon? Sa tignan nyo ha? Itong isang bagay na mga Kristiyano nananadya ng kasalanan. Sinasadya talaga ng kasalanan. Alam na ang masama, tinutuloy pa rin. Aray. Di ba? Alam na kung saan ay hindi ito kalulugod-lugod sa Diyos, tinutuloy pa rin. At ito ay sinabi ko ni Apostle Paul sa Hebrews 10:26, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, nung malalaman ninyo na nalalaman yung katotohanan na kayo po ay iniligtas na ng Diyos, binayaran na yung kasalanan, there remaineth no more sacrifice for sins. Akala nyo rin babayaran ng Diyos ang kasalanan na inyong ginawa? Pananadyang kasalanan, sinasadyang kasalanan. Alam nyo, sinasabi ko mga Kristiyano. Di ba? Alam ko, nananadya na ang mga Kristiyano sa paggawa ng kasalanan, pero sabi dito, pambihira kayo mga Kristiyano. Alam nyo na mali, tinutuloy nyo pa rin, ligtas ba talaga kayo? Yan ang dito. Nung tinanggap niyo si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas, ay pinaalis ninyo at humingi kayo ng kapatawaran sa Panginoon na patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, hindi tinatanggap kita bilang Diyos sa tagapagligtas. Then, yung sinabi ito, Christian willfully, your continuous action, doing. Ano po, yung attitude bilang Kristiyano. Yan ang nakakaano po, isang mga mabibigat kung saan. Alam niyo, ang Kristiyano ganito, ang hindi sinasadya ang kasalanan, ganito ang ginagawa. Anong attitude ba ng isang Kristiyano? Hindi niya talaga sinasadya ang kasalanan. Ang attitude niya ganito, when a Christian sins, he immediately comes to the Lord and asks for forgiveness. Ano sabi doon sa 1 John 1:9? Ito yun. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Ang problema, yung sinasadyang kasalanan, hindi humihingi ng patawad sa Diyos. Nagpapatuloy sa kasalanan. Alam nang bawal ang, ano tawag doon? Yung sigarilyo. Ano yung isa? Yung electronics? Vape. Sabi ng mga science, yung chemical noon, sinisira din ang katawan natin. Di ba? Sabi nila, hindi daw yung katulad ng may nicotine. Pero yun, masama pa rin. At yun ang dinadahilan ng mga Kristiyano, paggawa ng kasalanan, ay mayroong mga excuses. That's right. Sabi nito, bakit ka hindi dumalo sa church? Kasi si Deacon hindi rin dumalo ng church. Kasi, lalo na kapag nakita si pastor. Si pastor kasi ay, hindi na nagdadalo. Ang dinadahilan niya, matanda niya, ay ganun din ako may trabaho ko Ganun man. Naghahanap sila ng mga excuses. Correct. Pero kung ikaw ay Kristiyano, you need to come to God and confess about your sin. And that is the reason why the 1 John 1:9 ay sinulat po yan. Yan po mga dahilan. So, kaya sabi niya po sa Paul, bakit nagpapatuloy ka ng kasalanan? Pag sinabi nagpapatuloy, willfully, doing what? Sin. That's right. Yung talagang manhid ka na sa pagiging Kristiyano. Manhid ka na talagang you are doing bad things. Ang talagang Kristiyano ka ba talaga? At ang Kristiyano, iiyak yan sa Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po ako kung ilan ako magsinungaling.
ano ba ginawa mong kasinungalingan? Kasi sabi ko, gwapo si Kuya Eugene. Nagsinungaling po. Aray mo. Ito lang ang gusto, paborito kong ano eh. Biruin. Kasi hindi pa natitisod. Pag natisod yan, ang bibiruin ko na si Brother Nick na. Kayo pa namin ha, pag binibiro ko kayo. Kung kayo natisod eh. Ginadamay ako. Kasi pag hindi ko kayo napapanggit, hindi ko na kayo ano, Pinapansin. pinapansin. Gusto niyo pansinin ko kayo? Ha? Ayaw. Okay, that is the reason why we need to ano po, go and ano po, tayo pa yung magpapatuloy sa Panginoon. Now, ito na, pasok na po tayo sa first one. Now, let us now study the Apostle Paul response to this question. Sabi ko kasi doon sa verse 6:1, balikan natin. Sabi nga sa verse 1, what shall we see then? Shall we continue saying that grace may abound? Sabi niya, if God's grace forgives all sin, should we keep sinning so God can show more grace? Ito kaya ang essential po natin para po tayo magpapatuloy sa kasalanan. Ang sagot ni Apostle Paul sa verse 2, and Apostle Paul absolutely deny it. At ang sabi niya, God forbid! Tignan niyo po, God forbid! At ang sabi po dito, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Tignan niyo po ha. Paano nga ba? Yung patay, pwede pa bang mabuhay? Parang naman. Inano na nga niya, ginamit niya ang illustration ng isang patay. Sabi gano'n, sabi niya God forbid. Sabi gano'n, saying a simple word, it may never be. It is impossible na ito po ay magagawa pa ng isa pang patay na kikilos. Ang patay, pag tinatsakan mo yan, sampalin mo yan, hindi kikilos yan. Di ba? Pero ang Kristiyanong patay, murahin mo yan, susuntukin ka yan. Patay lang sa pananampalataya, pero buhay yan sa bisita. Right. Okay, now, yun yung isang bagay na sinabi ko, God forbid! Para pag sinabi niya na doon, imposible mga kapatid. Ikaw na binayaran ng kasalanan, mabubuhay ka pa uli sa kasalanan, imposible sa mga Kristiyano. Kristiyano, imposible po ba yan? Na mabuhay ka pa rin sa mga kasalanan? No. Tama siya po sa Paul? Yes. Tama siya po sa Paul? Yes. At ito yung itinuturo po sa atin. Right. Another reason po, nung sinabi dito, that are dead to sin. Yung sinabi mong dead to sin, ibig sabihin po dito, na kung saan, we are not accepted po sa mga temptation trial, but dito po, makikita natin that we are not preparing for the sin. We are preparing for what? Our position. Correct. Normal na tayo ay nagkakasala. Andiyan nga 1 John 1:9 eh. Pero abnormal sa isang Kristiyano ang hindi mamuhay ng tama. Correct. Right? At yan ang isang dahilan, kaya nga pininulit niya, we are dead to sin. Then, sabi ko dito, and live any longer therein. At talaga ba tayong magpapatuloy pa niya? Patay na eh. Mamumuhay ka pa rin na isang makasalanan. Pinatay na nga ng Diyos ang kasalanan eh. Binayaran na niya ang ating mga kasalanan eh. So, ibig sabihin, kapag tayo ay nagpapatuloy sa kasalanan, ibig sabihin, hindi ka ligtas. Hindi binayaran ang iyong kasalanan. Andun pa rin. May utang ka pa rin. Bakit ka may utang? Dahil hindi ka pa talaga bayad. At ayaw mong magpabayad. Yan ang status ko ng mga Kristiyano. Na naman kung saan, ang posisyon nila ay inabuso nila yung pagiging eternal security. Yan ang problema sa doktrina ng mga Kristiyano, ng mga Baptist. Yung eternal security, nagiging abusado. Hindi nawawala ang kaligtasan kahit na makakuha pumatay. Ibig sabihin, pag pumatay ka ng tao, ligtas ka pa rin. Di ba? Pumatay ka ng kaklase, ligtas ka pa rin. Sumunod ka ng teacher,
Ano ka pa rin? Ligtas ka pa rin? Sa tingin mo, ligtas pa ba yun? Mga ganon? Ang ligtas, hindi nalalaman yan. Right. Ang ligtas ay, ano yan, mabait yan. Matino yan. At kapag kayo ay hindi lang namumuhay na tamang sa buhay ng pagiging Kristiyano, tanongin nyo sarili nyo, ligtas pa ba ako? Namumuhay ako na isang makasalanan, ligtas pa ba ako? The second part is the meaning of our union with Christ. Sabi ko doon sa talata niyo, sa verse 3, no, not ito ang pagiging ignorante ng mga Kristiyano. Walang alam. Ay, nasusulat ba yan? Yan ang laging tanong. Common sense. Ang pagsisinungaling, kailangan ba mahanapin sa Bible? Wait, saan verse yung bawal magsinungaling? Sabi, kung nakasulat sa Biblia, sabi ko, may nagtanong sa akin, nakasulat mo sa Biblia, bawal manigarilyo. Yung salita nila, bawal manigarilyo. Bawal uminom ng alak. Yan. Bawal ang lahat. Tinanong na yung gusto niya specific. Kaya nga sabi ni Pablo, no, hindi mo nalalaman. Yan. Yan ang mga Kristiyano pamumuhay. Pagiging ignorante sa katotohanan. Correct. Yung sinabing know ye not means don't you know? Are you ignorant? Ignorante ka ba? Ang tanong, Kristiyano ka ba? Hindi mo alam to. Ang tama at ang tama at mali. Alam mo, minsan ng mga Kristiyano na kung saan ay pagiging inosente at pagiging pag hindi talaga nagkausa ng Bible, lagi sinasabi, nasa Bible ba yun? Okay, magpapalata. Kunyari na alam mo Bible. Okay. So yun, ano saan? To remind us as a listener of the truth, this should already what they understand about the Word of God. Correct. Yun yung isang bagay na hindi ko dapat tayo maging ignorante. Now, nung sinabi ko ito, that so many of us were baptized into Christ Jesus. Ayan. Dito na po, ipinasok na po dito that we are baptized. Ayan ang kanilan kung bakit napakahalaga yung baptism sa bawat tumanggap sa Panginoon. Ang Panginoong Isus nagpabaptize Di ba? Right. Pero tayo, dapat may simbolo na ginawa ang salitang baptism. Ang baptism is dead to sin, and alive in Christ. Yan ang simbolo ng tinatawag na baptism. Kaya dito, ginamit po ni Apostle Paul, baptized into Jesus Christ signifies a spiritual identification or union with Christ, making the believer a part of His body. Kaya tawag sa akin, church. Pag sinabing church, not a building. Kaya pag punta kayo dito, sasabihin nyo na lang kapilya, punta kayo sa kapilya. Kasi ang church na sinasabi ko na tinuturo sa Biblia ay hindi po building, kundi ang tao. Ang katawan ni Kristo. Kaya nga, Church of Christ. We are the Church of Christ. Sa Tagalog, Iglesia ni Kristo. Sa Tagalog, Iglesia ni Kristo. At tayo po yun. Tanong sa tumanggap sa Panginoon at tayo yung kalakip na katawan po niya. Okay. So, now, the second one. Yung sinabi po dito, the second part, sa verse 4, sabi dito, therefore, we are, tingnan niyo po yung red letters na yan, yung words. We are buried with Him by baptism into death, that like as Christ has raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also walk in the newness of life. Ayan na. Pinaliwanag ng mabuti. Inisa-isa na. Di Apostle Paul. Mula sa verse 1 at nakarating sa verse 4, sabi dito, yung salitang therefore. Remember, there are fourfold conditions na ibinigay po sa verse 4 na yan. Number 1, na binanggit ko yan, is death to the old life. Meaning old nature. Ang luma mong pagkatao. Yung ikaw yan na isang makasalanan, a simple self as having died on the cross with Christ. At ito yun na kung saan, yung sinasabing death of the old life. Alam niyo ba ito? Alam niyo kung bakit ang tao mahirap kong paguhin? Mula pa sa pagkabata, at hanggang sa ikay matanda ka na, nung ikay tumanggap ako sa Panginoon,
ay grade, ano ako noon, fourth year high school. Ayan. 1984. 84 pa ako. 84, 1984. Ayan. Hindi ko kayo pinanganak doon, ano? Ha? Oh, wala ka pang, buwang sa mundo noon, baka isip ka pa. Okay, so dito, makikita natin na kung saan na fourth condition. So, nahirapan akong mabago ang buhay ko sa kanya ngayon. Why? Kasi naging kalikasan ko, naging normal sa buhay ko, yung routine ng buhay ko, nung ginagawa ko sa panahon na yun. Kaya ako nagtumalikod sa Panginoon yung time na bakit na-miss ko kasi ang aking mga kasalanan eh. Diba? Na-miss ko yung nagustuhan ko ang buhay sa panahon na yun. Kaya, binabalik-balikan. Yan. Kaya, nakadalawang tanggap ako sa Panginoon. Tumanggap ko na ako sa Panginoon, bumalik ako. Okay. At nung bumalik ako, nakilala ko ang misis ko. 1988. Aray mo. Nung nakilala ko yun, sabi ko, may inspirasyon na ako. Yun! Kaya binigay ng Diyos ang parang na-inspired ako. Kailangan pa. Pero dito dapat na-inspired tayo sa Panginoon. Ano po? So, the second one, resurrection to a new life. After we dead the old life, the second part is the resurrection to a new life. So, meaning that dito po ay makikita natin na kapag pinatay mo na ang makalumang mong buhay, anong gagawin mo? Dapat mayroon kang ipapalit na buhay. Dalawa lang ang switch. Ano ang switch dito? Pwede kang pagsabayin ang on and off? Never. No. No, cannot be. Impossible. Dream. Imposible. Di ba? Dalawa lang ang trabaho ng switch. On or off. Di ba? So yun yung enough mo ang old life, then you will need to turn on the new life. At nung binuhay mo ang buhay mo, na binuhay ka ng maguli sa bagong buhay, ang sabi sa third part, you are union with Christ. Nung tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at Tagapagligtas sa Revelation chapter 3 verse 20, ang Panginoong Susay kumakato sa puso natin. At kapag binuksan mo ang iyong puso, siya ay maghapong kasama po inyo. So God is now. And the last part, you are now unity with the church. Correct. Kaya nga, andito tayo sama-sama sapagkat hindi ka nag-iisa. Pag sinabing body of Christ, maraming sangkap ang katawan. Kaya ginamit niya ang church. Kaya ginamit niya ang body because maraming function ang body. May daliri, mayroong ilong, mayroong mata, mayroong kamay, mayroong paa, may katawan, lahat nagpapunction po yan. Kahit na yung ugat, lahat buko. Nag-grow po yan. Lahat yan nag-grow. Ang problema lang, kapag ikaw ay kilay, ayaw mo mag-grow. Bakit nga naman sa lahat ng buhukan eh? Kilay lang ang hindi lumalagot. Bakit kaya? You can just imagine, kung ang buhok ay lumalagot dito, hindi malaking gastos din yan. Nagpagupit ka na, nagpagupit ka rin ng buhok. Tapos yung buhok pa sa ilong, mahaba din, tsaka yung tayo, sabay-sabay po yan. Meron talaga ng Diyos, mayroon siyang permanente na at ang sabi pa niya sa mga kalalakihan, alam ko kung nabilang na yung buhok, nalalakas mo yung buhok, ibig sabihin, lalaki talaga nakakalbo. Sa Biblia pala, wala pa ang science, talagang ang lalaki nakakalbo. Amen! Bakit kayo nagkakawa? Sino pinagkakawa ng Biblia? Sabi niya, yun pati ako napapatawa sa inyo eh. The last one, the last part. Ito. Gusto kong pansin natin ito. You have been resurrected to walk in the entirely new quality of life.
Yung sabi ko kasi sa 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is what? A new creature. That's right. A new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So that is the reason why kung bakit po natin na kung saan panatilihin kung kayo ay na kay Kristo. Na kay Kristo po ba kayo? Kaya mamuhay kayo na tama sapagkat ang Kristo kailanman ay hindi nakakasala. Di ba? Right. Sipin mo, tinanggap ko si Kristo bilang Diyos sa pagkakagligtas, tapos naninigal niyo ka. Sa tingin mo, ay ano? Tinuruan ka na, tingnan mo yung ginagawa niyong kasalanan. Sa tingin niyo, tinuturuan kayo ng Kristo na nabuhay sa puso niyo na sinabi, uy, maninigal ka. Sa tingin niyo, tinuturuan kayo. Alam niyo, sino man nagtuturo sa inyo para gawin ang kasalanan? O kapag tinanggap niyo si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas, hindi kayo didiktahan ng kasalanan. Ang problema, ba't kayo nadidiktahan ng kasalanan? May Kristo ba talaga sa puso niyo? Di ba? Sino ba nung dumidikta sa inyo? Sa nakakita, Kristiyano daw siya, tapos ayan, patuloy sa kasalanan. Makala, Kristiyano sa puso, wala. Yan ang problema na kung saan ay mga mananampalataya. The third one, the last part, the destruction of sin's power. Ito na ha. Kapag ipinapasok natin uli ang kasalanan, anong lakas mayroon nito? Pero paano natin ito sirain? Right. Mas malakas pa ba siya kaysa sa Diyos? Tignan nyo ha. Pero bakit tayo talunan? Yan ang tanong. Bakit tayo talunan? Right. Kung malakas si Kristo, mas powerful ang Diyos. Right. Pero parang nangyayari mas powerful ang mga kasalanan. Di ba? At yan ang isang bagay na sinabi ko sa verse 5, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Verse 6, knowing this that our old man is crucified with Him, and the body of sin might be what? Destroyed. Yan ang patunayan po ninyo. That the old man is crucified with Him, so therefore the body of sin might be destroyed. Is it destroyed already? That henceforth we should not serve sin. Therefore, for he that is dead is free from sin. Kaya nga kung totoo talaga na talagang inayawan natin ang kasalanan, dapat malaya tayo sa kasalanan. Correct. Ang problema, nakagapos pa rin tayo at nakakulong sa kasalanan. Pag nakakulong, ibig sabihin ayaw makalabas. Pag nakatali, it means hindi makakakalag. Ang problema ay tayo po ang mga dahilan kung bakit po hindi po tayo makaalis sa kasalanan na yan. Hindi natin talaga tinakwil ang kasalanan. Niyakap natin, tinago natin. Hindi sa Diyos natin tinatago, tinago natin sa ating mga kapatiran. Tinago natin sa ating po mga kaibigan. At yan ang isang bagay na ang Kristiyano mamuhay na tama sapagkat iniligtas ka sa tamang oras, sa tamang panahon. Conclusion. Sabi dito, you do not fight for victory over sin. Correct naman eh. You do not fight for victory over sin. Why? Sapagkat ang lakas natin, limitado. Hindi mo kayang labanan. Ito, one-on-one. Nung ako ay pupunta, susugod sa isang mapahamak na lugar. Ang naalala ko si Brother Nick. Yung. Kwento niya kasi sa akin, nagano siya, marunong siya sa karate. Sabi ko, siya lang, ang maasahan ko. Pinuntahan ko yung Brad. Diretso na agad, mapapatrolong tayo, handa ka pa. Ready ka ba? Sabi, sige Pastor, samahan ka, kahit na may gagawin yan. Samahan niya ako, sinamahan niya ako. Hindi ko kasi mag-isa eh. Di ba? Kasi, sa pakikipaglaban, sa tingin mo, itong laki kong ito. Susugod sa isang mayroong itak. Di ba? May itak na kung saan ay aawat ka. Di ba hindi mo kaya? Sabi ko gano'n, ay magsasama ako na isang kapatid. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo nga ako ng kasama. At available agad eh.
Pwede Yun mo, ang ano, pwede mo kahit na kay Brother Rick, available po yan lagi. Pwede mo pa itak. Kaso lang, iiwanan ako ng tayo na, ibang taon eh, nagpamila yan. Wala tuloy akong masumbungan. So dito, makikita natin, you do not fight for victory over sin because we are what? Mahina. We Right. are weak to fight against evil. We need what? Kakampi. That is the reason why the Lord said, I will never leave thee nor forsake thee. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, ipababayaan. Tignan mo, ang ganda ng ating kasama. Right. Ikaw, kaya mo mag-iwan sa Diyos, pero ang Diyos, sabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Sabi dito, you fight from a victory that the Lord Jesus has already won. Alam mo kung sino na mga kagapit ko ng kasalanan? Ay ang Diyos. Correct. Kaya kung tayo ay sumuko sa Diyos, isuko natin ang kasalanan. Sapagkat kung hindi mo sinuko ang kasalanan, hindi ka magwawagi kailanman. Correct. Wala kang lakas, wala kang power. Right. And let us know about the truth. At ang truth na yan, sabi ko dito, the truth, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ano ang totoo? Ano ang totoo na ikaw ay anak ng Diyos? Kung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, palalayanin ka sa kasalanan. Then, reckon it true. Sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sabi ko, who his own self bare our sin in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripe we were healed. Sino nang totoo nagbayad sa ating mga kasalanan? Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Binayaran ng kasalanan, ibig sabihin, wala ka ng pagkakautang, may clearance ka na, at ang problema, namumuhay ka ba? Then the last part, you need to yield to God. You need to submit yourself, therefore, to God. Resist the devil. Resist the sin. And he will flee from you. That's right. Alam mo bakit hindi ka pa rin natuto? Kung bakit ka pa rin patuloy sa gumagawa ng kasalanan? Ang problema, sabi ni James, kasama mo ang diablo. At hindi siya lumalayas sa iyo. Right. Kasama mo siya. Kaya kahit saan ka nandoon, nandoon din ang diablo, at yun ang gusto niyang gagawin. Yan ang gusto niyang gagawin mo. Yun ang nais na kung saan ay dapat natin magpasabit tayo sa Diyos at itakwil natin ang diablo. Are you dead in sin? Therefore, you need to become alive in Christ. Let us pray. Panginoon, salamat po Diyos sa napag-aralan po namin, Panginoon, sa aming pong tema na itinuro po niya ang puso.